Ayan po mga kapatid, magandang umaga po sa lahat. At narito naman po ako at muli magbabalik upang maihatid ng mga panibagong mensahe sa inyo. Ayan. At ang ating mensaheng ito ay kung ano nga ba ang inyong sitwasyon ngayon ng inyong partner, asawa, o di kaya kalibin ninyo, girlfriend, boyfriend, o kung ang inyong special someone. Ayan, tignan natin kung ano yung mga mensahe o ang sitwasyon ng inyong buhay ngayon. Ayan. At pipili lang tayo ng 13 baraha. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, sampu, isa, 12, 13, 13 baraha yung ano mga kapatid, yung ating ibabahaging mensahe. Yan. Unang-una mga kapatid, may mga ano dito, may mga magpartner, mag-asawa dito na pilit nilalabanan ang kanilang sitwasyon. Yan. O nilalaban ng inyong relasyon dahil may nakikita ako dito nag-aaway o nagtatalo, o di kaya may mga tao dito hindi nagkakaintindihan sa kanilang relasyon. Kaya may isa dito, isa sa magpartner na ito na nilalaban ang kanilang relasyon na patatagin palalo. Yan. Kahit anong mangyari ay hindi sumusuko yung taong ito, kahit hindi kayo nagkakaintindihan, may mga pinag-aawayan kayo, may mga hindi kayo napapagkaunawaan, ay pilit lumalaban ng taong ito para hindi masira ang inyong relasyon, pinagsamahan o ang inyong pamilyang binuo. Yan. Ito yung pangalawa. Yan. Sa mga magkakarelasyon, may ano dito, may tao ditong lumalaban sa kanilang relasyon. Yan. May mga nakikita ko dito na may mga magpartner dito na nalalaman nilang nagluluko ang kanilang partner nila, asawa o kanilang mga karelasyon, pero hindi niya masabi-sabi dahil hindi pa nito na hindi, parang wala ka pang ebidensya na mahuli itong mga to, kaya nagbubulag-bulagan ka muna dito. Meron din ditong nalalaman nila na nagkakaroon ng third party ang kanilang mga partner o kanilang asawa, pero nagbubulag-bulagan na lang sila. Yan. Dahil takot din sigurong iwanan o di kaya baka magkahiwalay at masira ang kanilang pamilya. Yan. May mga nagbubulag-bulagan dito. Yan. Mga nagkaroon ng third party sa makabilang bahay. Kaya ganon. Itong the Empress. Yan, sa mga magkakarelasyon dito, yan, lalong lalo na sa mga babae, yan, may mga asawa na, partner na, lalong lalo na kung kasal, iwasan po ninyo na matukso sa ibang lalaki, dahil meron ako nakikita dito na may nagkakagusto sa inyo, may nagkakagusto, merong nahuhumaling sa iyo dito dahil siguro nagagandahan o di kaya physically attractive yung lalaki sa iyo nito. Kaya mag-ingat po kayo, lalong lalo na kung kayo ay may mga asawa o di kaya may mga anak na. Kung kayo ay kasal, ay iwasan po ninyo ito, para iwasan po ninyo yung tukso na ito, para hindi po magkaroon ng problema ang inyong relasyon at hindi masira ang inyong pamilya. Dahil may nakikita ako ditong mga nagkakagusto sa iyo. Yan. O di kaya ini-stalk ka nito sa Facebook, ini-stalk ka nito sa kung ano man ang social media platform.
itong taong ito na nahumaling sa inyo, yung lalaki. Yan. Itong the star. Yan. Itong the star na ito, meron sa inyo, sa mga babae dito na nagkakarelasyon na may merong tao na isang lalaki na pinagnanasaan kayo, o di kaya may sexually attracted sa inyo, o siguro nagkakagusto sa inyo, o di kaya nagagandahan, o talagang may pagnanasa. Yan, nagagandahan sa katawan mo. Yan, meron ditong isang tao na talagang pinagpapantasyahan ka ng isang lalaki. Yan, lalong lalo na pag nakikita ka sa isang social media na nagpo-post ka siguro, kaya lagi kang ini-stalk nitong taong ito. Yan, itong the star. Sa mga magkakarelasyon dyan, ay iwasan ninyo yung tukso, dahil mahirap po mga kapatid na nagkakaroon ng problema ang magpapamilya. Yan, mahirap. Itong the high priestess. Yan. Meron dito sa mga magkakarelasyon na nakikita ko na the high priestess, parang may nalulungkot sa isang sitwasyon sa inyong relasyon. Merong nagsisisi, merong isang bagay na gusto niyang gawin ngunit hindi na pwede, mga kapatid. Ang isang babaeng ito ay halos nagsisisi sa kanyang mga desisyon sa inyong magkarelasyon o magpartner. Nagsisisi sa relasyon ng partner na lalaki, baka pabaya, o di kaya yung partner nilang lalaki ay mabisyo o mahilig din ng babae, barkada ang inaatupag. Meron din dito na walang time sa pamilya. Yan, puro pasarap buhay binata. Kaya may mga babae dito sa aking mga collective reading na ito na nakakanood, na mayroong pagsisisi sa kanilang partner, lalong lalo na kung pasaway, mabisyo yung taong ito. Kaya ang high priestess na ito ay yung babae ay parang nagsisisi siya sa kanyang desisyon. Yan. Kaya ang pagrerelasyon kasi, mga kapatid, ay hindi po yan isang laro. Kaya dapat po ninyo kilatisin ninyo ang isang tao kung yan ba ay mabuti. Wag po tayo magpapadala sa mga matatamis at mga magagandang salita na yan. Kasi po, kumbaga sa mga negosyante, yan po ay ginagamit nilang taktika, o di kaya ang teknik nila para mapasunod, mapaniwala nila yung mga tao na kanilang mga nililigawan. Yun yung mga nila, yung mga diskarte nila para mapaniwala. Kaya kung kayo po ay may mga nanliligaw sa inyo, yan, at may mga taong mga kapatid, may mga tao na gustong pumasok sa buhay ninyo, yan, ay kilalanin po ninyo at kilatisin po ninyong maigi ito. Yan. Kasi po, sa totoo lang, mas maganda pong pumili ng karelasyon na tarantado kaysa sa mga taong mabait. Hindi po natin alam ang ugali ng mga ganyan, mga kapatid. Hindi niyo alam ang ugali ng mga pabait-baitan na yan. Mas maganda pa na mga kilatisin niyo yung mga ugali ng tao. Yan. Yan po ang mensahe. Itong Queen of Swords, isa dito sa inyo, sa magpartner, lalong lalo na sa mga babae, yan, ay ang nakikita ko dito ay ginagampanan niya pa rin ang kanyang gampanin bilang asawa sa kanilang partner. Yan, ginagampanan niya pa rin ang kanyang tungkulin bilang asawa sa kanyang asawa, partner, girlfriend, boyfriend. Yan. Kaya dapat kung may mga problema kayo, yan, may mga problema kayo sa buhay, ay dapat gawin po ninyo dyan ay pag-usapan po ninyo. Ang lahat ng problema ay may solusyon. Kung ano ang dapat pwedeng iwasan ay iwasan po, para hindi po magkaroon ng
lamat o pagkakaroon ng problema ang inyong relasyon, ang inyong pamilya. Yan. Kayo naman dito mga kapatid, sa mga magpartner na nagkakaroon ng problema, ay ipaglaban po ninyo yan mga kapatid. Ipaglaban, kasi po lahat po tayo ay meron po tayong mga pagsubok na pinagdadaanan sa araw-araw na pasanin, problema. Dapat po ninyo, gawin po ninyo dito, labanan po ninyo yan, para darating ang araw, lahat ng mga pinapangarap ninyo, lahat ng mga gusto ninyong kahilingan ay matutupad ito mga kapatid, kung parehas kayo magtutulungan. Yan. Pag ang partner po kasi mga kapatid ay inaasa lang sa isang bagay ang mga gawain o pasanin sa isang tao o magpartner, ay hindi po, malabo pong matupad ang inyong mga pangarap na magpartner. Yan. Kung meron kasing iba na alam nila na may perang isa, iaasa na lang. Pangit po ganun. Pangit po yung ganun mga kapatid. Dapat kung parehas ninyo matupad ang inyong mga pangarap, magtulungan kayo para maabot ninyo. Wag kayong makasarili, wag po ninyong iasa sa isa na lang. Kung alam ninyong meron kayo at meron yung isa, mag-give and take po kayo. Wag po kayo maging makasarili, maging sakim. Wag po. Pangit po yung ganun. Dapat magtulungan po kayo. Yan. Ito, meron talaga dito na sa relasyon ninyo, both side ay meron mga pamilya dito na siguro hindi gusto yung ugali mo. Meron ditong pamilya na ayaw sa'yo, o ayaw sa ayaw magkatuluyan ng partner mo. May mga taong hindi sang-ayon sa inyo mga kapatid, ayaw nilang magkatuluyan ng inyong partner. Meron din ditong mga taong nakikiusyoso sa relasyon ninyo. May mga taong tumichismis din about sa inyong relasyon, parang nangingialam sila sa relasyon ninyo. Lalong lalo na yung mga ibang tao, kabarangay ninyo, kapitbahay ninyo. Merong iba dyan na may mga taong nagagalit o naiinggit sa inyo. Meron talagang gano'n na nangingialam sa buhay ng may buhay. Hindi talaga mawawala yan, kasi yan na talagang ugali ng Pinoy. Yan ang dapat gawin ninyo. Wag na ninyong pansinin, asarin nyo lalo. Kasi pag patuloy mong pinapansin yan, patulan mo yung mga tao na yan na makabitaw ka ng ng mga salita na hindi maganda, mas lalong natutuwa yan. Hayaan ang gagawin niyo dyan. Hayaan na lang ninyo kung ano yung mga pinagsasabi about sa inyo, kung ano yung mga paninira sa inyo, kung ano yung mga binabato na mga negatibong salita about sa inyo, sa mga pagkatao ninyo. Hayaan ninyo mga kapatid, wag ninyong pansinin, dahil darating ang araw, magsasawa din ito. Yan, kasi kasi kung pinapatulan mo yung mga taong yan, ay mas lalo lang silang mas lalo ka lang nilang aasarin sa mga ginagawa nila. Kaya ganun, huwag ninyong pansinin hanggang sa magsawa yung mga yan. Ito ang dapat gawin ninyo para magtagumpay kayo sa buhay. Magtulungan kayo dito. Yan, para matupad ninyo ang inyong mga pangarap, kaperahan, makapagpatayo kayo ng bahay, makapag-invest kayo ng inyong mga pinapangarap, gamit, sasakyan o lupa. Yan, magtulungan kayo. Hindi yung iaasa ninyo ang inyong sa isang tao ang responsibilidad. Pangit yan mga kapatid. Magtulungan dapat. The Hangman. Yan. Kung kayo po sa isang sitwasyon ngayon ay parang nawawalan kayo ng pag-asa, ay pilitin ninyong kumawala dyan sa sitwasyon na yan. Kasi kung yan ay pinabayaan ninyo at manatili kayo sa ganyang sitwasyon, ay malabo kayong uusad. Kaya pilitin ninyong makaalis dyan sa sitwasyon na yan, na stuck kayo. Ito ang Seven of Swords. Meron dito sa
sa inyong ano, sa magpa-partner dito, na hindi naman sa ano, hindi naman sa ano ay sa opinion ko dito, meron talagang partner dito na parang makasarili siya, makasarili yung taong ito. Parang gusto niya sa kanya lahat mapunta, parang gusto niya lahat ng kita ng kanyang partner sa kanya, parang gusto niya ay parang ayaw nitong magano, parang ayaw nito makikitang tumutulong tumutulong yung asawa niya sa iba. Parang gusto niya sa kanya lang mapupunta lahat ng kita. Parang yung taong ito ay mayroong pagkasakim na ugali, itong tao yan. Ayaw na ayaw ka na nakikitang tumutulong, ayaw na ayaw niyang nakikitang nakikisalamuha, parang ganyan, nababad trip. Pangit yung ganun mga kapatid, yung ganyang pangit yung ganyang ugali, yung parang tinatanggalan mo ng kalayaan ng partner mo. Merong iba dito, yung iba kunting kausap lang ng kakilala o kung ano man ay nagsisilos na agad. Pangit po yung ganun, yan, yung walang tiwala sa yung karelasyon o asawa. Yan, kasi pag ano, pag ganun yung partner mo mga kapatid, yung bawat kilos mo pinupuna, kung bawat kung sino man yung kinakausap mo pinupuna, parang wala kang peace of mind doon mga kapatid. Parang nakaka-bad trip tignan, parang pangit sa ano, pangit sa relasyon yung ganun, yung makasarili, yung halos ayaw niya nang makitang lumabas yung ano niya, yung partner niya makalabas man kung ano-ano yung mga pinagsasabing hindi maganda. Pangit yun, kasi ano yun, toxic yun sa relasyon pag ganun. Yan, itong Knight of Wands. Itong ano, ang ano sa relasyon ngayon ay ano lang, kung ano man yung mga problema na ano, kasi may nakikita ko dito, may problema ito sa financial, yan, sa mga material, sa mga pagkain, sa mga bills, yung mga ano dito. Kaya yung isa sa inyo ay namumroblema kung saan kukuha ng ano, ng babayarin, lalong lalo sa utang siguro, o kung paano bayaran yung mga utang, yung mga bills, yung mga needs. Yan yung problema ng isa sa inyong relasyon. Ito yung kalimitan ng problema dito ay yung lalaki. Yan, itong Queen of Cups. Meron ang dito sa mensaheng ito sa Queen of Cups ay ang maganda dito, kung ano man yung mga narating ninyo ngayon sa mga magpartner ninyo, wag po, ang masasabi ko lang sa inyo, wag po kayong magbago kung ano yung narating ninyo sa buhay ngayon. May iba kasing tao na nagkaroon lang ng pera, nagkaroon lang ng posisyon o pinag-aralan, binago yung ugali nila sa mga ganon. Yung tumaas lang yung nakapagtapos ng pag-aaral, nagkaroon ng professional trabaho, ang taas ng tingin sa sarili, parang ganyan ba. Pag po nating baguhin ang inyong sarili sa kung ano man ang meron kayong narating, yan, ang nakikita ko dito ay maging proud kayo, lalong lalo na sa inyong partner, lalo na kung hindi man ito nagluloko o kung ano man, ay maging proud kayo. Wag po ninyong i-underestimate, ipahiya, wag po ninyong wag po ninyong gawan ng hindi magandang masasakit na salita. Yan, meron din ako mga nakikita dito ng mga lalaking nagluloko rin. Yan, meron din dito. Siyempre normal lang ito sa partner nila na babae na pagsabihan din ng hindi maganda, kasi nga gumagawa rin sila ng hindi mabuti. Yan, ang masasabi ko lang dito, kung kayo ay may pamilya na o kasal na, itong gawin ninyo, mag-focus kayo sa inyong mga pangarap. Yan, mag-focus kayo para matupad ninyo kung ano ang inyong mga kahilingan na gusto ninyong ipundar sa inyong future.
Yan. Ito yung ano ninyo mga kapatid. Ito yung sikapin ninyo na matupad yung mga pangarap ninyo, investment, kung ano man yung inyong gusto. Yan. Yan yung gusto na tuparin ninyo. Yan. Ang iwasan lang ninyo dito ang mga sinasabi ng tao sa inyo na hindi maganda. Hayaan ninyo pa, huwag ninyong pansinin. Kung ano man yung mga problema na dumadating sa inyo, kung ano man mga pagsubok, problema, hindi pagkakaunawaan, labanan lang ninyo mga kapatid dito. Labanan ninyo. Normal lang naman sa mag-asawa na laging nag-aaway, laging nagtatalo, pero kung laging selos na lang, walang pakundangan, tamang hinala na pinsan sa partner, walang tiwala, hindi na maganda yung toxic na relasyon na yun, makasarili ang tawag dun. Dito iwasan ninyo yung mga makasarili, lalong lalo na kung ang makasariling ito ay puro na masasakit na naririnig mong salita, eh hindi tama yun. Walang respeto sa yun, walang respeto sa privacy mo pag ganyan. Yung minamaliit ka, kesyo ganto, kesyo ganyan, eh pangit yun yung pagiging makasarili. Yan. Iwasan niyo itong mga taong ito. At yung mga tao na nagkakagusto sa inyo ay iwasan din ninyo dahil ito ang dahilan ng inyong pagkasira ng relasyon kung kayo ay magpapa-apekto sa tukso sa taong nagkakagusto sa inyo. Yan. At saka yung mga ano dito, iwasan din niyo yung mga taong may pagnanasa sa inyo para hindi masira ang inyong relasyon. Yan po. Meron din dito mga tao na nagsisisi sa kanilang sitwasyon. Kung alam ninyong hindi naman totally talaga na ang inyong pagsisisi ay talagang sising-sisi kayo, ay wala kayong magagawa na andyan na kayo sa sitwasyong ganyan. Ano nyo lang, ang gawin nyo dito ay panindigan nyo na lang kasi ginawa mo yan hindi mo nang pwedeng tanggihan yan. Yan ang yan yung mga mensahe ng baraha. Yan mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us. Ulingan po kayo palagi.